Magandang araw mga farmland. Nandito po ako sa Dasmariñas, Cavite po. Ito po ay house and lot. At ayan po yung way palabas papunta po dun sa gate ng Siemens Village po. So ito po ay located sa Dasmariñas, Cavite. At ang property po ay ayan. So ito po yung kapaligiran dito sa property. Ayan, ang mga bahay dito. Ayan po. So ito po yung property. Ayun. Diyan. Libot po ng bakod na pader, gated. So, secured po yung property hanggang doon. So, hanggang likod, yan po ay may bakod. So, yan po yung entrance. Yan po yung gate. Ayan po yung bahay. So, pasok tayo sa loob. Ito mga farmland ay 2,010 square meters po. So, yung area na yan, pwede pong parking, pahingahan, or kung ano mang gusto nyong gawin. And then, yan po yung nakabukod na dining nila. So, pwede din gawing kwarto. Pero, ibinakabukod po yung dining area nila tsaka yung kitchen. So, ang namaganda ko po dito, meron pong magandang kubo sa likod. So, mamaya po itutur ko po kayo doon. So, ito yung bahay. And then, ipapakita ko po sa inyo yung gilid po dito ng bahay. Yan po ay space naman. So, ginawa po nilang taniman. So, ito po, itong space dito, 3 sasakyan ang pwede nilang maipark dito. So, yan, may nakabukod pong garahe. Diyan, nandito yung mini farm lot ni Sir. So, mahilig siyang mag-alaga ng manok. Ayan, may mga alaga siya dyan. Tapos, may mga buko. May fruit bearing po. Buko, avocado, langka, kalamansi, ano nga to? Rambutan, tsaka po, ayang duhat. Kung makikita nyo, libot po ng bakod na pader ang loob ng property. So, nalilibot siya ng bakod. So, ayan, meron siyang mga talong. Tapos, meron siyang tanim na gulay, ampalaya. Meron din pong papaya at dragon fruit. So, dito pala kay Sir, ang mapapansin ko ay wala yata siyang malunggay. Oo. Kasi, kompleto na si Sir madami siyang manok. Tapos may papaya pa. Pwede na magtinola. Yan. So, yun yung kubo na sinasabi ko sa inyo na maganda yung pagkakagawa. Pwede din doon matulog, nakaka-relax po dito. So, pag nandito ka sa property ni Sir, hindi mo ramdam na nasa city ka, nasa kabihasnan. Kasi, ang dami niyang tanim. So, minsan makikita lang to sa mga bundok. Malawak kasi yung area, malawak yung lupa ni Sir. So, tayo ay papasok. Punta po tayo dito sa may kitchen. Ihuhuli ko po tong main house. Main kasi ang laki. Ihuhuli ko po yan. So, yung area na yun, meron po yung mga pwede pang gawaan ng kung anumang gusto. Pinaka stock room or mga tabihan ng mga anik-anik ni Sir. Meron ditong dwarf. Sayad na nga sa lupa. So, mga senior citizen, pag nauuhaw sila at gusto nila ng buko, pwede kasi no need nang umakyat or umadyo. O, sino nakakaalam dyan ng word na umadyo? Yan.
Ito mga farmland ay clean title. Ito mga farmland ay located po sa Barangay Fiela, Sampaloc, 3, Dasmariñas Village. Ay, Dasmariñas, Cavite po. Sorry. Ito yung sinasabi ko na na dining area nila, nakahiwalay siya or ibinukod nila. So, tingnan din natin sa loob kung meron din doon bukod dito. Ayan po. Ayan yung ayan. Ang reason po kasi kung bakit nila binebenta tong property is babalik na din sila, pabalik-balik lang sila from Philippines, US, Philippines. So, ganun po yung routine nila. And wala namang nakatira. So, pinili na lang nilang ipagbili. So, para naman makipakinabangan ng iba, naka-empake na sila once po na may bibili. Ready to move na sila. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakahiwalay na dining area. Yan po yung drawer. Dun sa kabila, punta din tayo mamaya dun. Pero sabi nga ni ma'am, pwede din gawin tong, depende sa inyo, kung gusto niyo pong gawin na kwarto din, pwede. Depende na nga po sa makakabili. Kasi minsan pag may mga bisita sila, madami silang bisita, so dito nila ginaganap. Minsan sa loob, then minsan dito na din. Minsan sila seller, tsaka si sir. Ayan, dyan ako nang galing. So, lipat naman tayo dito sa kabila. Nag-start ako dito sa labas, ha. Yan yung kubo na sinasabi ko sa inyo na maganda. So, complete na din ito. Meron pong source po ng kanilang water or tubig. So, hindi po naman problema sa tubig dito. So, ito, pasok po tayo dito sa property. Ito yung kanilang kitchen. Ang lawak naman. Bukod pa dito sa isa, ha. Yan yung isa. So, mga gagabihin tayo sa pag-house tour dito sa bahay ni ma'am. Laki naman ng area na ito. So, meron din siyang CR. Yan may CR. Tapos, ang pinto na ito is connected naman dun sa harapan. Yan Laki ng kusina ni ma'am. So, ito yung kanilang
kitchen and isa pang table or dining area nila. So, malaki din yung space dito sa likod. Ayun yung water tank nila. So, may extra space pa dito. Kung talagang halimbawa, madaming bisita, ito, meron pang pwedeng galawan. And then dito sa kabilang to, dyan yung mga aso nila. So, may ito yung last property na. At yan yung maganda dyan, yung kubo. Ma'am, pasok na ako dito sa kubo. Sige. So, ito yung ito po yung kubo nila. Gawa siya sa kawayan. Ang hilig kasi ni Sir gumawa ng furniture. Tingnan dito. Yan o, ang hilig ni Sir gumawa ng mga ganito, ng furniture. Ang ganda naman nito. Tigas o. So, ito po ay kubo na gawa sa kawayan. Pag kayo ay maraming bisita, pwedeng-pwede din dito sa kubo. At kayo ay may session, may usap. Yan po yung kanyang magandang lamesa. Pati yung haligi niya, dinesign nila ng bamboo. Yan po ay kawayan. Ang mga kawayan naka-design. Pati ang sahig niya, kawayan din po. So, ayan. Hanggang dyan lang yung ginawa nila. Pero, sako pa nila ma'am ito hanggang dito. Ito yung last part. Papasok naman tayo sa main house. So, pasok tayo doon at ipapakita ko po sa inyo itong main house kasi malaki. So, ito na yung main event. Papasok na tayo sa main house. Ayan. Ayan. Ito yung receiving area, yung first floor. Yan o. Sign na ng Pasko. Yan ang kanilang sofa. Ay, may kwarto din yon. So, talagang naka-ready na sila o. Naka-empake na. So, buyer na lang po ang iniintay at sila ready to move out na. Ito yung pinaka theater area nila, yung kanilang entertainment area. Ganda naman ang Christmas tree ni ma'am. Oh. Ano lang siya? Kahoy na pininturahan. So, yan. Ito yung CR. CR nila. So, itong pinto na ito, yan yung palabas sa likod. Then, ito, kwarto. So, sa first floor, ma'am, isang kwarto. Yeah. Okay pa. Okay, ma'am. So, sige, ma'am. Ito namang door na ito is connected siya palabas papunta sa garahe.
So, tayo ipapasok na sa kanilang kwarto. So, kasi sila mag-asawa lang dito. Ang mga anak nila at apo is nasa ibang bansa. So, kaya they decided to sell na lang ang property. Kasi, namimiss din nila yung kanilang mga anak, apo. Ayan. Ito po yung kwarto dito sa baba. May sarili din siyang CR sa loob. Tapos, ayan yung shower area. Talagang nag-empake na sila. Kasi po, pag may bibili nga naman daw, hintay lang ng mga ilang araw at sila aalis na. So, sa ibaba po, may kwarto at isang CR. So, akyat na po tayo sa second floor. Second floor po ay tingnan natin kung ilang kwarto. Pag akyat mo ng hagdan, nandito may terrace siya sa taas. Talagang pulos si sir, oh. Yung mga masterpiece niya, oh. Mahilig maggawa si sir ng furniture. Yan, so nandito ako sa second floor. Sa taas. Yan, pasok tayo. Ito ay kwarto. So, bali dito sa taas ay dalawa tas isang master's bedroom. Yan, may sarili na ding CR. Tapos ito, kwarto din. May aircon. May sarili ding CR. Baga. Then, puntahan natin yung master's bedroom. Ito po yung master's bedroom. So, aircon din. Ayan, may monitor. Yung may CCTV camera po kasi. Ayan. CR. Then, dressing area. So, sila po talaga ay naka-empake na. Paulit-ulit ako, Kasi talagang, buyer na lang po yung kulang. So, sa mga buyer dyan na interested dito sa property, message nyo lang po si Ka-Farmland TV. Ito yung kanilang CR. So, ayan mga Ka-Farmland. At yan po ang nilalaman ng loob ng bahay ni Ma'am. Tayo po ay bababa na. So, dito sa hagdan, kita nyo pa rin ang kalapit bahay nyo. So, ang hagdan po nila is made from wood. Kahoy. Kasi si Sir, mahilig talaga siya sa kahoy.
So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. Ay, wait pala. Mga farmland, parang hindi ko masyadong nabanggit ang presyo po nito. Ito po ay 38 million negotiable mga ka-farmland. Inuulit ko po, 38 million po ang price ng property na ito, negotiable. Ito po ay located po dito sa Dasmariñas, Cavite. At ang total lot area po nito ay 2,010 square meters po. Ayan. Ang bahay, yung main house malaki, second floor, 4 na kwarto, may sariling CR po ang mga kwarto doon sa itaas. Meron pa pala isang kwarto doon kung may house taker ka o caretaker o katulong. Pwede, meron pa po. Yung pinuntahan ko kanina, ma'am. Okay. So, ito po ay 215 square meters po ang floor area niya. So, up and down. Yan po mga farmland. At ito po ay depende na nga po sa pag-uusap ng may-ari ng lupa at bibili kung papaano po ang arrangement po dito sa mga furniture at mga appliances po. Mga farmland, itong bahay po ay 3 years pa lang. So, hindi po nila natitirahan kaya nanghihinaya nga din sila. 4 bedrooms, 4 toilet and bath, 4 na sasakyan ang pwedeng igarahe with CCTV camera. Merong malaking kubo. Merong nakaseparate na kitchen and dining area. At ito po ay malapit sa SM and Robinson, Dasmariñas, sa Wet and Dry Market, De La Salle University and Hospital. So, malapit po ito sa hospital. Ilang minutes lang. Tapos, minutes away lang, papunta po ng expressway, Daang Hari, Molino Road, or SLEX. Ayan mga ka-farmland. Bye-bye na po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat mga ka-farmland. Maraming salamat po sa aming viewers, followers, and subscribers.